여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. So, ang dami akong nakikita ngayon sa Facebook na issue ng mga nasa rooster. Okay? So, isa sa mga nag-i-issue ng mga nasa rooster is yung kesyo yung selection nga is parang may nangyayaring singitan sa pagpili ng mga nasa rooster. Okay? So kasi nga naman KLT 21 sila tapos ang mga nase-select KLT 23 or 22, ganun. So parang nalampasan na sila. Okay? So una sa lahat, mga Chingu, hindi niyo ako kaaway, okay? Ako ay nagbibigay lang ng mga info based on my experience, okay? So bale ganito 'yan. Bago tayo mag-apply sa pagko-Korea, nakasulat na dun sa registration na passing the EPS topic exam doesn't guarantee employment in South Korea. Ibig sabihin, kahit pumasa pa tayo sa exam, hindi talaga sigurado na makakapagtrabaho tayo doon kasi nga po, random ang selection. Okay? So, random selection po kasi. So, ngayon, alam naman natin na mahina ang South Korea ngayon. Okay? Yung massive selection, ngayon, parang normal selection na lang siya dati. Dati when you say massive selection, 2,000, 3,000 ganyan yung nase-select. Kaya ang bilis na makaalis ng mga EPS. So ngayon nasa time tayo na mahina talaga sila. Yan ang katunayan na mahina talaga. Dati ko nang sinasabi sa mga video ko yan na mahina talaga ang kuha ng Korea sa Pinoy ngayon. Pero meron pa ring nase-select. May mga existing Pilipino na dun sa mga company na yon. Okay? At maganda yung performance. Kung bakit sa ibang bansa daw ang dami daw exam, ang daming ano, baka maganda yung performance ng bansa na yon kaya gano'n. Okay? And then but konti sa Pilipinas, alam niyo na yung sagot. Okay? So ngayon, yun nga may mga nakikita ko na nagpo-post na issue na parang ganyan daw but unfair daw, ganyan daw yung selection. So ayun, una nga sa lahat, passing the PES topic exam doesn't guarantee us to work in South Korea. Okay? And then mahina pa yung kuha nila ngayon sa Pinoy. Kaya mahigpit talaga ang selection ngayon. Sobrang swerte lang talaga ng mga nase-select kasi yung paano ba yung selection nila? Paano ba nagse-select si Sadyang Nim ng kukuhanin niya na EPS? Okay? Paano sila pumipili? Okay? So halimbawa, dati kasi anytime pwede ka mag-select. Okay? Ngayon kasi hindi. Nagbibigay na lang ng time or date si HRD para sa selection ng mga EPS. So halimbawa for today's selection, si Sadyang Nim or yung secretary ni Sadyang Nim pupunta yan sa labor. Okay? So eto, yung isang student ko, sinama siya nung secretary sa labor. Ganun kasi pagka Pinoy yung kukunin, magsasama sila ng Pinoy. Minsan, Pinoy din yung magse-select or pipili nung EPS. Okay? So si student ko sinama ni secretary sa labor para siya yung magtingin nung pipiliin nilang EPS, kung sino yung matitipuhan niya na piliin. Ngayon, sabi ng student ko, ganito daw sila mag-select. Pagpunta ng labor, sa date na sinet ni HRD, may papakita lang silang mga pangalan, okay, dyan sa monitor. Halimbawa, yan nakikita nyo sa screen na tatlo. Yan, yung pinakita lang daw sa kanila tatlo. Okay? Tapos meron silang 1 or 2 hours para mag-decide sa ipipiliin nila. Tapos ang nakikita lang nila sa monitor yan, pangalan, edad, and then yung height, weight, yun lang yung mga nakikita nila. And then yung ibang information, makikita lang nila yun pag sinelect na nila tapos mada-download na yung pinaka-data nung napili nila. So ayun daw, si student ko, kinuwento niya sa akin na yun nga, ganyan sila mag-select ngayon, sir. So, konti lang kasi yung kailangan kaya si HRD lang din talaga ang nagbibigay ng pangalan o lilitaw, papakita lang sa monitor kung sino yung pipiliin mo. Eto, yan lang. Oh. Sino matipuhan mo, paswertihan lang din talaga. Kung sino matipuhan nila, yun swerte. Yun ang makakapag-work sa Korea. Ganon kahina ngayon, di ba? Ang South Korea. So, ganon
Dati kasi 'pag madami talaga sila, madaming mga data, maraming choice talaga silang ma-scroll yung mga ano, yung mga, EPS. Pero ngayon kasi dahil konti lang, ganyan ang ginagawa ni HRD, 'di ba? Hindi natin alam kung paano, saan sila kung 'di ba? Kasi ang dami ng tao sa roster, KLT 20, 21, 22, 23, 'di ba? More than 10,000 yung nandun. So swertihan lang talaga kung mapili yung pangalan mo tapos i-flash dun sa screen nila para pagpilian ka ng mga ano, 'di ba? Ng mga employer. So ganun katindi at ganun kahigpit ang ano, ang labanan dito sa selection, 'di ba? Tapos magpapa-exam sila ulit. Sabagay yung exam nila ngayon, SCBT 100 lang naman yung quota do'n. So 100 lang din naman yung mailalagay sa roster. So pagdating ng regular exam, expect na natin na konti lang din ang ano, ang quota nila. So hindi na makakaila po mga kaibigan na mahina talaga ngayon ang kuha ng Korea sa Pilipinas. Hindi ko alam. Na-explain ko na yun sa mga videos ko dati. It's either nadala na sila sa Pinoy, it's either mahina talaga ang economy nila, or may ibang bansa na mas magagaling sa trabaho, mas matiisin sa trabaho, kaya dun sila nag-focus sa mga bansa na yun. Pero may mga nase-select pa din, gaya nung sabi ko, na may existing na Pilipino na sa company na yun at maganda ang performance nila. Kaya Pinoy pa din ang kinukuha. Okay? Kaya yung massive selection natin ngayon, parang regular selection na lang. 200, 300, ganyan nase-select. Tapos paswertihan na lang din talaga. Mapababae or lalaki, paswertihan na lang. Dati kasi ang babae, paswertihan. So ngayon, same na lang tayo. Di ba? Paswertihan na lang din sa lalaki kasi nga sobrang dami ng tao sa rooster at ang konti ng kailangan. Okay? So, ayun, na-explain ko na din kung paano sila mag-select. Sana naintindihan niyo kung paano sila mag-select. Ayan, ifa-flash lang nila yung mga picture diyan sa ano nila, sa screen, sa labor, and then dun pipili yung secretary or si Sadzang. Ganun po. Okay, kaya tigilan natin yung masyadong kareklamadoran dito habang nasa Pilipinas pa lang tayo kasi 'di ba pag nakarating yan sa Korea na sobrang reklamo ng mga Pilipino, selection pa lang, 'di ba? Eh may rules naman tayo na ano, na hindi naman talaga ano, random lang yung selection, hindi naman talaga guaranteed na makakapag-work ka sa Korea kung pasado ka sa EPS. Ayun, reklamo, binabash nila yung Korea, binabash nila HRD, binabash nila labor. Eh baka sa susunod na panahon wala na tayong exam, madala na talaga sila sa Pilipino, 'di ba? So respect natin yung ano nila, process nila. At yung nangyayari din sa bansa nila, gano'n talaga. Lahat ng bansa dumadaan dun sa economic crisis. Hindi naman exempted ang Korea dun, di ba? So, ayun, yun lang para sa video na to. Sana nagkaroon kayo ng idea, nagkaroon kayo ng knowledge about dun sa mga na-explain ko, dun sa issue. Muli, kung kayo nasiyahan sa mga video ko, nagustuhan niyo yung mga video ko, baka pwede niyo akong suportahan by following me, by sharing my videos. Pwede rin kayo mag-aral sa akin, nag-a-assist din ako. Tapos, 4 times CPS topic exam passer na ako, and then 10 years na ako nagtuturo ng Korean language training specializing in EPS topic. So once again, maraming salamat po sa panonood ng video. Sana lahat tayo ay maselect pagdating ng time na lumakas yung economy ng South Korea. Maraming salamat po sa panonood. Thank you sa suporta. Once again, this is Gerard from K-Learn Korean Language Training, 4 times CPS topic exam passer, and 10 years in teaching Korean language. You have a nice day, everyone, and good luck po sa lahat. Bye!